Salamat ang Diyos, Lord, sa kabutihang gawa na yan na siyang ipinakita niyo sa amin. Sa pagkatunay, Lord, kung wala kayo, Panginoon, ay wala. At sa mga biyayang ito, Panginoon, namin natatamo, ang biyaya namin natatamasa. Kaya kinikilala namin, Lord, sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kagalingan at kalakasan. Manawag mo, Panginoon, sa amin, at sa iyong Lord, na siyang tumanas, Panginoon, karamdaman. Subalit, Lord, I look forward na kayo siyang nagbigay ng pagalingan. Narito, Panginoon, kung nakatayo sa inyong harapan, taglay ang ating masasamahan. Pagkataas, Lord, sa inyong banal na pangalan. Katawad at hinagos sa inyong ulang, sa inyong kakasala, Lord God, maging dapat yung mga Panginoon sa mga nakalinisin ng Diyos yung banal na laro sa pagbuhos sa pagbuhos ng Kalbaryo, Panginoon. At Lord, alisin niyo nawa yung bagay na nag-hinder sa amin at pumigil sa amin, Panginoon, upang maamot namin, Panginoon, yung sakdang o yung tinatawag na kasakdal at Panginoon sa pangalan natin. At alam namin, Panginoon Diyos, habang bukilos ang mga araw, pabilis ng pabilis, palapit ng palapit, Lord, at alam din namin, Lord, gawa ng kaaway, kaya ganoon na lamang, Panginoon, sabi ng propeta ay bukilos ito ng 24 hours, alam mo 7 days a week. Kaya, Lord, tulungan niyo kami na takbuhin ang aming takbuhin, marapat. At, Lord, hallelujah, dagdagan niyo pa ang aming pananampalataya. Tulungan niyo pa ako sa amin, Lord, sa mga ito. At kung kita kayo, Lord, hindi ko dapat kung walang bagay na nakapagpumigil sa amin, sa lahin na nawa ito kami ng Diyos. At kayo ang siyang, Lord, focus sa mga gawain sa mga ito. Lord God, mga kapatid namin sa mga oras na ito, sa mga kailangan, sa mga dinudulog sa mga namin Diyos. Kung ito nga nagawa ng kaaway, lalaki na ang Lord, sawatahin at review kami. At susunod ay pati naman sila sa gawain. Hindi, Lord, kung ito ay sa anong kadahilanan, Panginoon, kayo mo ang siya nakakaalam at yun at mawang panakanan, Panginoon, kalabitin mo, Panginoon, sila upang, Lord, kaalalahanan mo sila, Panginoon, yung kanilang Panginoon, kanilang duty bilang isang pananampalataya sa kulitan. At ganoon din, Panginoon, sa aming sa umagang ito, ay patotoo at awitin, Lord, na siyang pinagtanong sa inyo ng mga anak na medyo mabangong sa inyo kung maabot sa inyo bukan at patuloy na kayong magbukas, Panginoon. Duro nawa na ilamit ito para sa bawat din, Lord, sa mga hindi nagkaroon ng kalakasan ng tumayo at
maglakad na kanilang totoo. Kaya din namin siyang mapaalala ko ni Panginoon, magbigay ng kalakasan nawa sa kanila. Upang kanilang maintindig kanilang mga pangat na lahat sa iyo, Panginoon. Magkabutihan na yung nagawin sa amin. Unay, Panginoon, na yan ang sinabi ng propeta, na bawat alikabok ay we consider it a blessing from you. Amen. Hallelujah. Because we are all came from the dust of the earth. Hallelujah. And you just breath to us the breath of life. And here we are, Panginoon. Hallelujah. And you can raise, Lord, the stones to become worshipers, Lord. Hallelujah. Kaya sinabi ng scriptures. Kaya, Lord, ikaw ay masatisfy sana, Panginoon, sa aming pagpuri at pagsamba sa inyo sa spiritual. Pwede lang ang Diyos, Lord, sa mga kapatid namin na magkakatipon sa mga bandar. Patuloy din namin sinasama sa panalangin, Panginoon. Paano niyo kami pinagpala, Lord, sa mga aming ito ang ginawa sa buwan, Panginoon. Sa mga kapatid na kapuspalan na yung nakarating, Lord, sa gawain, sa pamamagitan, Lord, live streamings, Lord, na siyang naya-upload ng kapag mga ministro na may katagpuin kapag katagpuin na ng kanilang mga spiritual na pangalay. Yan din sa amin, Lord, na siyang presente, Panginoon, present, Lord, sa mga ito. Sila ay nung awal, Panginoon, sa aming labig na kaya, Lord, na gagawin, Panginoon, sa amin yung katotohanan ito. At hindi bagkos ito ay matanim sa aming mga puso at tumubog yung pagdating ng araw, Lord, ay makita kang buong sa bawat isa sa amin. Tulungan yung bawat isa sa amin, Panginoon, at alisin niyo ang mga balakid sa amin, katigasan ng aming ulo, katigasan ng puso, sirain, Panginoon. Hallelujah, ang katigasan ng puso, at kung meron na katigasan ng aming ulo, ay palambutin niyo, Panginoon, at kayo ang siyang pumilos, Lord, sa bawat isa sa amin. Amang Diyos, muli sa aming pagpapatuloy, kailangan namin yung kaunawaan sa igawad sa amin, ang kaalaman, Panginoon. Hallelujah, at sa na kaloob ang maganap sa amin sa mga ito. Kung sa inyong bibig ng ibang lingkod, na siyang gagamitin, Lord, hallelujah. Kung may makita kayo, Lord, na hindi karapat-dapat sa atin, alisin at mag-sanctify kayo, Lord. Gaya ng ginawa kay Prophet Isaiah. Hallelujah. Bigay, Lord, a call of fire kung mag-sanctify kayo ng Pinoy. And din sa inyo mabalingin po, Panginoon, gawag ninyo sa amin, Panginoon, sa itong Espiritu, na siyang holy fire, Panginoon, na siyang sanctify sa pagiging at maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Ni Lord God, ay minahal nagkakatiwala na ito, ng scriptures, ng chapters, verses, Lord, at ng quotations, ay kayo siyang magpala din naman Panginoon, pagpapala sa bawat nakikinig. At sa inyo ang mga pakinig, ang inyong sinabi sa bawat napanahonan, Lord, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Anghel sa mga iglesia. At Lord, we know na wala na ang Anghel, Lord, ng Laodicean Church age. But we believe, Lord, that you sent us the Holy Spirit na siya mag-guide sa amin. Hallelujah. Finally, I will not leave, the Comforter will not come sa mga Panginoon. At ang Comforter na siya ng Holy Ghost na siya nagbibigay sa amin. At Lord God, kami ay sumasampalataya at naaring ganap na ang pagpapala ay amin na natanggap ng sa Panginoon. At Lord, muli aming binabalik ang puri at pasasalamat at pagkakila sa matamis at banal na pangalan ng Panginoon sa Jesus. Amen. Second Peter chapter 1 ulit tayo mga kapatid, malapit na tayo matapos. Okay? Pray nyo na sana ay
matapos natin kaagad mga kapatid. Itong ating pinag-aaralan. At hindi lang dapat sana matapos natin, kundi maiwan ito sa atin. Amen. Maging pagpapala ito sa atin. Hindi porket natapos natin ay tapos na, wala na, kalimutan na. O hindi gano'n, hindi ko sabihin. Kundi ito ay maging laman ng ating puso at isipan at ang sinabi ng nakaraan ay ikaroon tayo ng tinatawag ng spiritual maturity. Okay, so sabi kang banyaga, ganitong pagkasabi ni Apostol Pedro. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained my precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby we are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence unto your faith, virtue, and to virtue knowledge, to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Therefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang Diyos tinungayon, nilitin sa unang lapsat, mabalik yung turawan. This is the part 7, mga kapatid, ng partaking of the divine nature. Ituloy natin yung brotherly kindness, and then sunod natin dito yung charity, mga kapatid. Okay, no na tandaan tayo, kamamsan, the spirit of this last age, yung espiritu na kumakalat ngayon sa last age na ito, is contrast doon sa sinasabi nitong si kapatid na Apostol Pedro, mga kapatid. Dahil sabi ni Pablo, ayon sa sulat niya kay Timothy, na sa mga huling panahon ay darating ang mapanganib na panahon. Dahil ang tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Amen? Magiging tawag doon ay balikan natin, mga kapatid. 2 Timothy. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Iniwan ng mga kapatid, hindi mga maibigin sa mabuti. Traitors, heady, malalaki ang ulo, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having the form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. For of this sort
are they which creep into houses, tingnan mabuti gumagapang sa mga kabahayan, and lead captive silly women, laden with sins, led away with diverse lusts. So, influence ito mga kapatid. Influence ito na gumagapang sa bawat tao at sa atin na hindi nakakahalata at hindi nakakakita nito. Ganang sinabi ng kapatid natin si Pedro, kung ito nagkulang sa inyo, ikaw ay bulag at hindi mo nakikita ang mga bagay na yan. Kaya pinabulaanan ko dito noon yung nabanggit dito nung nag-uusap tayo tungkol doon sa mga problemang inaayos. Noon naman walang problema. Diba? Naalala niyo yun? Sabi ko, walang problema kasi hindi ninyo hinaharap. So, anong tawag doon? Bulag, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi natin pinagmamaya o hindi natin pinagyayaman yung sinabi ng Apostol Pedro. See? So, this spirit is creeping until now. Actually, it is against. Sabi ng kapatid natin si Pablo, it is against to the Spirit, the Holy Spirit, the Holy Ghost. Kung makakita ninyo, mga kapatid, okay, ito yung magpo-connect. Okay? Yung Holy Spirit, before dumating yung divine love, dapat marating ko yung point ng brotherly kindness. Then, siya yung magpo-connect yung capstone, which is yung divine love. Walang iba kundi yung Holy Spirit. Sabi ko, it's the most important thing to know that you must be baptized with the Holy Spirit. Amen? Sabi ko nga, italo matukad, iti 3 stages of grace. Mga kapatid, di ba? You must be justified, you must be sanctified, kailangan mong aring ganap, nandun na tayo. Kailangan mong maging banal. Nandun na tayo. Mga kapatid, yung iba hindi pa nakarating doon. And then, kailangan mong mabautismuhan ng Espiritu Santo. Hindi madali ito, mga kapatid, dahil ang Espiritu Santo ay napakasensitibo. Amen? Sabi ng Scripture, sabi ng grieve not the Holy Spirit of God. Ang una sa lahat, mga kapatid, ang Diyos hindi yan nagbibiro. Hindi yan nagbibiro. Kung sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. Mga kapatid. So sa atin, bilang mananampalataya, we must exercise these things. Sabi ko nga, character is not a gift. Dakay kay? Sa iti karakter ti may isang tao ang nasangot dahil ka. Kawan iti may isang tao ang isang nayanak na ang munang naragusan iti amin nga banat. Kailangan nating lumago, kailangan nating dumanas ng persecution, kailangan nating dumanas ng trials, kailangan nating masubok, mga kapatid, para ma-exercise natin yung faith. Faith, virtue to knowledge, from knowledge to temperance, patience, mga kapatid, hanggang ma-obtain natin hanggang doon sa tinatawag ng brotherly kindness. Sabi ko, napakalawak nitong brotherly kindness kasi even all the believers that claiming that they are Christians, mga kapatid, they overlook these things. Sabi ko nga nung nakaraan, di ba, kung itong divine nature na ito, partakers yung mga nakikinig ng mga salita, bakit iisang end-time message, napakaraming grupo at mga division? Diba? Sa palagay ko, ito ay bunga, mga kapatid, ng pagiging materialistic ng tao. Yung sinasabi ni Apostol Santiago na ingatan ang sarili na mabahiran ng sanlibutan ito. Do ikaw ay nakakumbata, ikaw ay nakalungsilib, ikaw ay mga kapatid, pero hindi mo namamalayan na partakers ka na pala ng gawang sanlibutan. Sabi ni Apostol Pablo doon sa Galatians chapter 5,
it is against to the Holy Spirit. If you are doing against the Holy Spirit, meaning you are rejecting the Holy Spirit. Nagararamid kayo tibanag nga may kamiwas itipagayat ng Espiritu Santo. Mga kapatid, you see, parang nire-reject mo na rin yung Espiritu Santo sa'yo. The reason why na hindi makakilos ang Diyos sa atin. Okay? Ang Diyos gusto niyang tumulong. Right? Kaya nga po Diyos, mga kapatid, na tulungan na tayo. Ngayon, nuda tayo, di tayo matulungan, tipupot tayo ng sarili tayo. Kapsat, kasan mo na tayo, sarili mo nga, di mo kayang tulungan, tumulong ka pa sa iba. Diba, common sense lang yun, mga kapatid. Kanya, tumulong katipadang mga tao, hindi sarili mo din kayang natulungan. Ipagdadal mo ito sa baling ng tao nga, di ka lang short-shorts, di ka nga pat-pat, di ka nga nag-uupong istabog mo. Yung musika, di ba marami? Kasunod na ka nga din pinero. Is that right? Mga kapatid, kaya hindi basta-basta ang pagtanggap ng mensahe ito. Once you receive this message, mga kapatid, ibig sabihin, nag-ibat ka iti may sangabanag na hanga nalakang na ibatan. Ulitin ko, pag tinanggap mo ang mensaheng ito, mga kapatid, ikaw ay tumanggap ng hindi basta-basta ang pagtanggap. Yung sabi ng Panginoon dahil sa aking mga katuruan, dahil sa aking mga salita, kayo ay ipipersecute. Di ba sinabi ng Panginoon yan? May kayo ay susubukin. And then yung nga ni Apostol Pedro, nung hindi pa siya na-convert, dabasudos na isasaway. Diba? Malala niyo, sabi niya, ako, uray ni patay, uray kini pagbalutan sumurot at sika. Pedro, kalahasa. Taraw ti may katlo, ti may isang manok, kung na ilipat na ito. Napudno, di ko na niya ang budyo. So, this brotherly kindness is the most deepest of all these characters. Mga kapatid, dahil marami ito nakamako ng lecture, yung sabi ng scripture, say, if you don't love your neighbor, you don't love God. Is that right? Sabi ni Apostol Pablo, you must bear one's another's burden. Galatians chapter 6, kung yan ang pamalat. So, mga kapatid, hindi mo mahal ang sarili mo kung hindi mo mahal ang kapwa mo. At sabi ng scripture, kung mahal mo ang kapwa mo, mahal mo sarili mo, mahalin mo din ang kapwa mo. So, mahirap mahalin yung kapwa mo, kapatid, kung may mga bagay siyang ginagawa na taliwas sa gusto mo. Tama? Hindi ko natin ni Pastor Soriano yata yung sabi niya kung bakit ba naman, sabi niya, sa church ay meron kang hindi kapalagayan ibinigay ng Diyos. Sabi niya na every time na nagtatabi kayo ay pagdikit lang ng kanyang balahibo ay salukat sa iyong balahibo at talagang kahulod mo nga talaga. See? So, scripturally, mga kapatid, talagang inilagay ng Diyos yan dyan. Sabi ko nga, ang paglilingkod ay hindi ito yung paghiga mo doon sa malambot na kama na mayroong mga rose petals at talagang maya. Mga kapatid, puro pasakit ang paglilingkod. Mga kapatid, pasakit ito sa iyo, pabigat sa iyo ito at talagang layon din ito. Kapsa. Diba, sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28 ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Tignan na natin. 11:28 ng Book of Matthew. Okay. Isa natin sa verse 27. Ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa akin ng aking Ama at sino may
hindi nakakakilala sa anak, kundi ang ama. At sino may hindi nakakakilala sa ama, kundi ang anak. At yaong ibigin, sabi niya, ibigin pagpapahayagan ng anak. Magsiparito kayo, kayong lahat na mga papagan at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mangaral, sabi niya, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So, mayroong pagpapasan. Though ang Panginoon nang nagpasan ng lahat ng pabigatan, mga kapatid, sabi niya dito, come unto me, all ye labor and have heavy laden, and I will give you rest. The rest that He promised to us is no other than the Holy Spirit na nasa iyo. Amen? Take my yoke upon you and learn of me. Amen. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest into your soul. For my yoke is easy. Easy pa sa Kanya yun, mga kapatid. Easy pa sa Kanya yun, yung isip ka sa Panginoon, yung kung ano yung dinadanas mo ngayon, easy pa sa Panginoon yan. And my burden is light. Compare sa ginawa ng ating Panginoon. Diba? Kung babalikan natin ang ating Panginoon, hulihin, talagang sinaktan siya. Sabi ng Scripture, pag sinampal ang kanang mukha mo, iharap mo yung kaliwa. Imposible. Kapsa. Pero nagawa ng Diyos. At kung tatanggapin mo ang Panginoon, magagawa mo rin. Tama? Kaya kung hindi mo pa magawa, manalangin ka. Na sana sa susunod, Lord, magagawa ko na. God will test your temperance, your patience, mga kapatid. Yung mga yun ay very critical pagdating sa atin sa huling panahon. Dahil ang mga tao sa huling panahon, naglakangan, parang ulo na. Pangati kayo? Kapsat. Kaya nga naging mapanganib ang tao dahil nawala na yung pag-ibig sa kapwa. Nawala yung brotherly kindness. Nandiyan pa kayo, mga kapatid? Nawala yung pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Nawala yung pag-ibig sa kapwa hindi mananampalataya. Tingnan nyo, si Brother Branham, sabi niya, as long as you are Christian, you are my brother in Christ. Amen. Ngayon, kapwa end-time message, nag-claim, they cannot claim their brothers as their brothers in Christ. Why? Mayroong something behind, something gap na nandun. Mga kapag maybe ito ay pride dahil ayaw pasakop sa iba. Ano yan? Yung pride. Things of the world. Nakukuha yan sa sanlibutan, mga kapatid. Sabi ng prophet, what makes a people, what makes to a person to become, hindi mangaramit may isang tao nga umandan iti pride. Kanya tinangaramit pinpo na na. Ano yan? Education. Mga bagay na pwede nating tanggapin, pwede nating gawin, pero merong masamang epekto na pwedeng gawin sa atin. So we are risking, mga kapatid. Ko na may isang katrabaho niya. Nasisiyapay nga nagsingir dagiti katao nga tagabantay. Kaysa diyan singir ka diyan ti syudad. Nalaklapapay nga singiran dagiti mannalon. Kaysa dagiti diatan. Apay gamin.
because they have pride. See? Pero ang totoo, mga kapatid, ayaw lang nila, han lang nga kayat di tao ngamin niya. Ano lang nga kayat ngamin di tao nga, ay siya kadyata na, kasto-kasto na dyan. Alala ko nung naniningil kami dito sa part ng Alingay, yung isang kasama ko pinagpapanggap kong abogado. Ano lang makasingir kami. At dahil na pong tuwambi nga inukhado nga tao sa ang unay magpagana. So na medyo atras tayo, bro. Bakit? Medyo may alam ito. Because, you see, yung kaalaman minsan, kasi di pa nakamuti tao, do alam niya mali, kaya niyang i-Christian dahil alam niya eh. Tama? Pero yung tao, mga kapatid, na hindi niya nalalaman, takot yan siyempre. Takot yan. Yan ang ginagawa, mga kapatid. Ito yun eh. Yung mananampalataya versus yung three things of this world. Yan yung nag-hinder, mga kapatid, to gain that brotherly kindness. Kasi, pag meron kang tinatawag na pride, alam nyo ba na merong mga given gifts na binigay ng Panginoon sa local church? Nabanggit ko na dito yata yun, hindi ako nagkakamali. Yung Romans chapter 12 yata yun. Yung operational gifts na ipinagkaloob ng Diyos sa local church. Sino-sino itong mga ito, mga kapatid? Sila itong yung perceiver, siya itong si server, si perceiver, si giver, si minister, si teacher, si exhorter, si giver, si ruler, at si mercy. Lahat ng yan ay pinagkaloob ng Diyos dito sa church. Mga kapatid, yung operational gifts na yan nag-ooperate sa church. Sa church, merong kahit hindi mo utusan, kikilos yan. Mga kapatid, sabi ko nga, this is the most abused gift in the church. They are the servers. Mga kapatid. Kasi sila yung ginagamit ng Diyos na mag-serve. Sila yung DJ ngay ureham mo itay paon ang garaw day ka. Kasi dyan, no, di kita tao, ba't nga, kas na nangaso pa nagkita da, pagbagida, ni kasto, ramidin data, malpas mo dito, jay, naulawan di tao. Because of, kapatid, abusing the operational gifts. See what makes a person to become that kind of character? It is because pride, education that makes him what he is. See? So, merong minsan nabanggit ako dito na sinabi ng prophet na education is of the devil. Sabi ng scripture niya. Pero hindi tayo, sabi ko, hindi tayo legalista. Na porket sinabi ng propeta na ang edukasyon ay sa diablo, ay hindi na natin pag-aaralin yung mga anak natin. Kailangan natin di ba? Yes. Sabi ni Pablo as long as hindi napapakialaman ang ating pananampalataya, magpasakop tayo sa batas ng lupa. So, magiging ignorante ka kung hindi ka nag-aaral, hindi ka marunong magbasa, hindi ka marunong magbilang, pagtatawanan ka, mga kapatid. So, these things, mga kapatid, iwasan natin na apektuhan tayo ng espiritu na kung anong meron dito sa sanlibutan nito. Bakit? Dahil yung isang bagay na yan ang hahatak sa iyo pababa, mga kapatid, para hindi mo makuha yung brotherly kindness. Sabi ko nga, inside of the message, huwag na tayo magpakalayo-layo. Inside of this message, mga kapatid, sa loob ng mensahe, dito sa pananampalataya nito na pinasok natin, maraming iba't ibang klaseng espiritu na gumagapang pa rin sa loob ng mensahe. Okay? At
ito yung pinakamahirap na part na kung saan na hindi kayang tanggapin ng ilan. Na as long as tayo ay meron nagsasabi, sabi nila nga, kalimutan na natin ang doktrina. Basta tayo merong fellowship, basta tayo merong, mga kapatid. Dahil sinabi ng Book of John, 1 John yata yun, kung hindi ako nagkakamali, Lobi ng Panginoon makita natin. Sabi niya, okay, sana nakita natin. Ito. So 1 John chapter 1. Sabi niya, if we say that we have fellowship with Him and walk not in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, tingnan niyo mabuti, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. And if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Sa verse 5, sabi niya, this then is the message which we have heard of Him and declared unto you, that God is light, and in Him is no darkness at all. So, kung yung tao, mga kapatid, belong into another denomination or belong into a group na mayroong strange doctrine and sinasabi sa iyo na hayaan mo na yung doktrina at magkaroon na lang tayo ng fellowship dahil yun naman ang kwan natin That's wrong. Darkness, mga kapatid, and light will not have fellowship each other. See? So, sabi ng prophet, yun sa restoration of the bride tree, the doctrine is the life of the church. So, if you have strange doctrine, mga kapatid, see, kung mayroong strange doctrine na nandyan, na nag-trip, sabi ko sa inyo, lason yan. Once na mayroong nangaral sa inyo ng mali, ako ang mananagot sa Diyos. Kaya nagiging stricto ako, mga kapatid, pagdating behind this pulpit, because it is my responsibility. Connected pa rin ang brotherly kindness dyan, mga kapatid. Dahil anything na feed sa inyo, na ipakain sa inyong mali, sabidong na ikausap, at nagkakaroon ng epekto yan sa buhay mo. Hindi mabuti. I-preview ko lang sa inyo. Ano ang negative effect ng strange doctrine? Ang strange doctrine na two soul, o yung soul doctrine, sabi nila ay yung old soul papalitan daw ng new soul. Yung old soul daw, mga kapatid, ito ay pwedeng mag-asawa ng mag-asala dahil old soul yan, old soul. Tapos, pino-promote nila na pwedeng mag-asawa ng dalawa. Kasi yung isa for the old soul, and yung isa for the new soul. Anong kind of spirit yan? Eh di taliwas na doon sa scripture. Spirit of polygamy. Idolatry, o yung adultery. Mga kapatid. So, there is something behind of these strange doctrines. And it will affect someone, something, somebody na makakita at ma-influensyahan ito. So for us being a believer, brothers, sister, ipapangaral natin yung katotohanan as part pa rin na pag-ibig mo sa kapatid. Sabi ko nga, we are after something. We are preaching the word because it is our duty and responsibility. Adakan niya yun dahil tano tanggapan niyo sa atin. Adakan niya yun dahil tano sektaran niyo sa atin. Adakan niya yun dahil tano ibiyag niyo sa atin.
Sa amin, kanya, kapsat, against such the word, mga kapatid, kontra iti sao, it is not of God. The word and God is one. John chapter 1 verse 1, sabi niya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And the word manifested in flesh. Amen. Sa verse 14, and that flesh dwells among his people. To what? To share brotherly kindness. Tingnan mabuti. Kung ang Diyos hindi nagkatawang tao, may papakita niya ba yung mga bagay na ito? Sabi niya sa kay Pedro, pag sinampal yung kanang mukha mo at yung pakit kaluma, may papakita ba niya yon? Hindi. Mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ang taong pumapatay sa pamamagitan ng taba, sa taba din mamamatay. See? So, karahasan ay hindi, mga kapatid, hindi ito applicable sa isang mananampalataya. Dahil sinabi ng Panginoon, sabi niya nung nabasa natin kanina, because I am meek. Tama? Matthew 11:28, sabi niya, because I am meek and low in heart. Yan ang ipinopromote ng Diyos. Walang Kristiyanong mapagmataas. Takay ba eh? Kamsa? Ganito ang gustong karakter ng Diyos, mga kapatid. Kristiyanong hindi mapagmataas, hindi mayabang, mga kapatid. Kung ano yung nabasa natin dito sa Timothy chapter 3, ay kabaliktaran, mga kapatid, ng gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Yan yung mabuti ha. Sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masawayin sa mga magulang. Hindi lang sa mga literal na magulang ito, mga kapatid. Yung nga, mga walang turing, mga walang respeto, mga, ano pa, sabi niya, mga matitigas ang ulo, mga panalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa Diyos na may anyong kabanalan na kapwa tinanggihan ng kapangyarihan niya. Lumayo kayo sa mga, sabi ni Pablo, mga kapatid, lumayo ka rin naman sa mga ito. See? Yan ang espiritu ng Laodicea, mga kapatid. Rich, had need of nothing. See? Pero sabi ng espiritu, sabi ng anghel, sabi niya, blind. You are full, you are blind, rich and miserable. And yet, you are heavy-minded. We are nothing. Awan, si tayo mabsat, awan may pannakil tayo. Kung ba di? Awan din may pannakil tayo. Awan din mo biyak tayo, lang tayo kukwa. Kapsa? Sino tayo para sirain itong katawan natin ito? Hindi nga sa atin ito eh. Para sa inyo na mga kapatid, ang katawang lamang ito ay tabernakulo. At tayo ay nilagay ng Diyos dito, mga kapatid, para mag-set. Tayo, kasla si tayo kumati, naging maintenance na dito, nabagi, kapsa. Kung ang Diyos inilagay ka sa katawan mo na yan, ikaw ang magiging maintenance sa katawan na yan. Siyempre, ikaw ang responsible sa katawan na yan. Responsible mong maligo, kumain. Yan ang responsibility ko. Responsibility mo na kung nagkaroon ng karamdaman yan, responsibility mo yan. Mga kapatid, hanggang sa dumating na panahanan niya ng yung headship, yung Espiritu Santo, hindi makakapanahan dyan yan kung hindi mo maisaayos yan. Sabi ko nga, from personal,
mga kapatid, from person to the other. From person to the other. Sa sarili mo at sa kapwa mo, mga kapatid. Now, gusto ko lang i-dovetail dito yung related na rin ito sa charity, mga kapatid, o dun sa tinatawag na pag-ibig, yung divine love. Sinabi natin, mga kapatid. Okay. Doon sa book of Exodus, mga kapatid, nung ibinigay ng Diyos kay Moises yung tinatawag na batas o yung 10 Commandments, mga kapatid, it is 10 Commandments. Right? Pagdating sa New Testament, nagbaling na tuwa. Right? Consolidated yun sa dalawa. From 10, consolidated to 2, mga kapatid, dalawa. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos. Tama? Right? Because yun yung essence ng 10 Commandments. Thou shall have no other God before me. Sabi niya sa Genesis, sa Exodus 20 verse 1, 2 and 3, sabi niya, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos bukod sa akin. Sabihin, yung relation mo sa Diyos, yung pag-ibig mo sa Diyos, mga kapatid, maging solid. Okay? And then, pagkatapos nun, yung 10 Commandments na hati yan sa 2 part, mga kapatid. Una, yung person to God relation at yung person to person relation. Pansinin din nyo yan, mga kapatid. Okay, tingnan natin, balikan natin. Sa Exodus 20. Ako ang Panginoon mong Diyos, sa verse 2, na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay na pagkakalipid. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa sa iyo ng larawang inanyuan o ng mga kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng dagat o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyurakan sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Diyos o akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na, sabi niya, mapanigbugpuin, na aking dinalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Okay? Pag tumutupad ka o umiibig ka sa Diyos, tumutupad ka sa utos. Tama? Kasi kung hindi mo iniibig ang Diyos, hindi ka tutupad. Tama? Yung iba tumutupad lang kasi takot sila sa Diyos. Pero kung ikaw tumutupad dahil mahal mo ang Diyos, kahit hindi sabihin nito, gagawin mo yan. Right? Okay. So, from person to God, from God to person relation, and from person to person. Okay. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipamilin. 6 na araw ang nagagawa ka sa iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong mga alipin, lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ina nyo pati baka at mga hayop, mga kapatid, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan. Sa 6 na araw ay gagawa ng iyong Panginoon sa langit, sa lupa, sa dagat at sa lahat na naroon at nagpahinga sa 7 araw na ano pa pinagpala ng Diyos ang 7 araw o pinagpala ng Diyos ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ito na, mga kapatid. Pagkatapos ng pagningilin ng Sabat, ito na. Sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong araw
Sabi niya, ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Niyang kanyang aliping babae o lalaki, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Na kapatid. See? So, from God to person, from person to God. Okay? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Pagdating sa New Testament, mga kapatid, hindi nawala ito. Tama? Hindi nawala yan. Na-magnify pa nga yan eh. Dito, literal na huwag kang gagawa. Pagdating sa New Testament, tumingin ka lang nakagawa ka na. Buraw lang tapadam nga tao o buraw lang takapsat mo nga namati nga awan gapuna pinatay mo takapsat. You see? So, mga kapatid, yung consolidation na yan, pagdating mga kapatid doon sa New Testament, na nagkaroon na, naging dalawa na lang yan. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos. Then, dito sa 1 Corinthians 13, mga kapatid, ito na yung love chapter ng New Testament. Sabi nga, kung ako'y magsalita ng wika ng mga tao at ng mga anghel na dapat wala akong pag-ibig, ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalinaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, gifts, mga kapatid, amen, at nalalaman ko ang lahat ng mga hiwaga, may gifts, may knowledge, mga kapatid, ano pa? At ang lahat ng mga kaalaman, at kung nagkaroon ako ng buong pananampalataya, tingnan niyo, may gifts, may knowledge, may faith, mga kapatid, na ano pa, mapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Doesn't mean na you have faith, or you have virtue, you have knowledge, you have patience, you have temperance. Mga kapatid, pag wala sa iyo yung pag-ibig, hindi mo lahat magagawa yan. Sabi ko nga, at lagi natin naririnig yung John chapter 15, kung hindi ako nagkakamali, I am the fruit, I am the tree. Sabi niya doon, kung wala ako, wala kayong magagawa. Tingnan natin kung tama yung sinabi ko. John 15. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ako'y, sabi niya, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na, sabi niya, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Kaya hindi naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Anong bunga, mga kapatid? Gawang mabuti. Then, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sabihin, mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, dapat tayong nakakabit
sa Kanya. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Ulitin ko, sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Magkakaroon tayo ng tinatawag na connection sa Diyos. Kung wala yan, mga kapatid, hindi magmamanifest yung divine love. Hindi magmamanifest yan. Ang mga maraming nga ayadan nakarubam. Ang mga maraming nga ayadan iti Adam nga namati. Walang kabuluhan, sabi ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, sabi niya, mayroong ka mang kaalaman, mayroong ka mang pananampalataya. So, hindi lang tamang sumasampalataya tayo. Hindi lang tama na may alam tayo. Kundi dapat magkaroon tayo ng tinatawag na pag-ibig. Okay, ano pa? At kung ipinagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Nandito lang yan eh. Noong nangitid ka, ang nasakit tinatom mo, ang kailangan magititidan. Ulitin, noong nangitid ka, ang nasakit itinatom mo, di ka lang na magititidan. Because there is no love. Diba? Lumangitad kay kipadang ng tao, oo, brother na dito. Love offering ko rin na, brother. See? Pag sinabing love offering, ibinahagi mo sa kanya yung pag-ibig mo. For you to know, ang love offering is not just in material things. Hindi lang sa pera yan sinusukat. Mga kapatid, pwedeng ibigay mo sa kanya ng gawa, gawin mo sa kanya ng gawa, mga kapatid, pwedeng magbigay ka ng material, pero mga kapatid, mas maigi kung bibigay ka o gagawa ka sa iyong kapwa, kapatid, na nagmula sa puso mo. Sabi ko nga, mga kapatid, ang mga magulang, ang mga ina, lalo na, yan yung mga, sabi nga doon sa nabasa kong post doon sa Facebook ang mga ina ang walang day off. Tama? Walang overtime pay. Tama? Walang sweldo. Pero, mga kapatid, sila yung mga nagtratrabaho. Bakit? Dahil ibinabahagi nila yung pag-ibig nila. Tama? Tama ba yun? Na kayo pa Okay, so sa atin, bilang mananampalataya, garamit kita may isang banal. Ito kasi, ito yung hindi ko nabanggit yung nakaraan. Ito kasi yung naaabuso minsan. Ganito yung sitwasyon. Uy, Brad, may kailangan ako eh. Si Brad na ganito, ito na lang kapatiran niya, kapatiran. Pinupuhunan yung kapatiran. Ngayon, yung kapatiran, Brad, sabi ni ganito, Brad, ganito daw, marunong ka daw ganito. Sige nga, Brad, iyan mo nga, gawin mo nga ito, gawin mo nga yung. Di porkit kapatiran, gawin mo gusto mo. Di porkit kapatiran, swelduhan, di kaya mo. Alalahanin mo rin yung tao. Alalahanin mo rin yung pagod ng tao. Alalahanin mo rin yung sakripisyo ng tao. Yun yung mali kadalasan, mga kapatid, na mindsetting ng isang mananampalataya. Uy, may papagawa ako. Dito na lang sa kapatiran, mas makakatipid ka pa. Ano, pag-ibig ba yan? Wala. Anong nag-manifest doon? Pag-ibig sa sarili. Bakit? Nakatipid, hindi gumastos. Mga kapatid, act of kindness ang pinag-uusapan natin. Kay believer yan, kay unbeliever yan, alam mo ang hirap ng gagawin nung ipapagawa mo. Dapat, kung anong hirap nung ipinakita, ginawa sa'yo, bayaran mo ng tama. Tama? Ibigay mo yung tama. Kung maaari pa nga, pasobrahan mo pa eh. Bakit? Kasi nagbannog yung tao, nagrigat yung tao.
No, di tao, kapsat ka nagaramit yung isang abanat para ka, kahit nakita mo nagriga, tinipid mo. Sumsumbakan tulad na kina. Abay? Bakit? Anong ipinapakita mo? Ha? Pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa salapi. Tama? Anong espiritu yan? Espiritu ng sanlibutan. Walang ganyang attitude ang Christian. Kaya sa atin, di naman tayo galanting tao, tama mga kapatid. Pero sa iyong puso, nasa calling mo yan eh. Pag yung tao nakita mong hirap na hirap, kapsa, nakita mo nga, piman na yung bagbag ka na nagriya na nang idandan ng piman. Niya sa mundo lang, ay, ang kalat pagbilin nila. Masakol na di tao, masakol na di tao. Do the act of kindness. Sabi ng Biblia, mga kapatid, you reap what you sow. Nagmula ka, agapit kanto. Tama? Kung ginawa mo yan sa kapwa mo, balang araw, gagawin din yan sa'yo. Walang act of pag-ibig doon, walang act of love doon dahil you are not considering the labor. Yung hirap, yung sakripisyo, mga kapatid. Ganon din sa pananampalataya. Adon itin sakripisyo tayo. Adon itin nararamid tayo. Tapos, kung ni Pastor yung Lord, nagbayag tayo nga namatin, bayag tayo nga nagsakripisyo. Insan to kalakit no, nati mauding daw sa kantong walang talikaw. Kaya nang sa uwan, ang mga inayat ni Apo. Tama? Yes. So, siguro naipabot nakita nyo yung gusto kong ipakita. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, gawin ninyo may pag-ibig. Sabi ni Pablo yan. Tingnan ko kung mahanap ko mga kapatid. I believe it is in the book of Ephesians chapter 8. Tingnan natin. Okay. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos, Ephesians chapter 5, nagaya ng mga anak na minamahal. Magsilangad kayo sa pag-ibig, gaya din naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Tama? At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo na ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman o sabi niya, karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Walang banal daw na sakim. O ang karumihan man o ang mangmang o ng mga mangmang na pananalita o ng mga pagbibiro o sabi niya na di nangararapat kundi kayo'y magpasalamat sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ng Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya sa sinuman ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuma. Huwag kayong makibahagi sa kanila sapagkat noong panahon kayo'y kaniliman na kapag ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan na inyong patunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang, sabi niya, mapapakinabang na gawa ng katiliman. Kundi bagkos, inyong sawatahin. Ibig sabihin, rebuke ninyo.
Sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Datapot ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay itinatanyag ang kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanag ka ng Kristo. Ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yun naman yun kung anong kalooban ng Diyos sa atin. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu, na kayo'y mga usapan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nangaawitan at nagpupuri ang inyong puso o ang inyong mga puso sa Panginoon, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, sa Diyos at sa ating Ama, na kasakop ang isa, tingnan niyo mabuti, kasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Huwag niyo ma-misinterpret ito, submitting yourselves to one another in the fear of God. Huwag niyo ma-misinterpret ito. Hindi porkit sinabi ni Pablo na ako na ni pastor. Sika, kaupubing ka, pasakop ka kanya. Samantalahin naman. Hindi yun ang ibig niyang sabihin, mga kapatid. Ibig sabihin nito, pag may nag-rebuke sa'yo na tama yung rebuke, magpasakop ka. No, at dahil tinang palagip king ka, Brad, aramidam dahan na kustok. Ubing king ka din ang palagip. Oray ubing king ka no kusto di magbagana tung palan. Yan ang sinasabi dito. Magpasakop kayo sa bawat isa. Sa bawat isa na may tinatawag na kaliwanagan. Yan nga kinapudno, yung kinapusto. Di ba sabi niya dito, for the fruit of the Spirit is in all goodness. Sa verse 9 ng Ephesians chapter 5, in all goodness and righteousness and truth. Mat siguro ti mang kurektarkin ka, nukos to kaya raramidem. Is that right? Ano madita raramidem, kung kinurektar da ka, kaya nangasawan, di nang kurektarkin ka, ay ayatin na. That is an act of brotherly kindness. Kaya, musika, gabay nga! Sino kaya? Yun yung sinasabi niya ditong foolishness. Kinamaag. Alam niyo, ang tao, kahit mali, pag sinaway yan at ayaw magpasaway, may pride yan. Right? Oo, sinuwag. Lakayan kan, di bakit ang lakayan kan, di nanging kuriktakin ka, ubing ng singka, kaya nangasawan yung ubing ng singka, nakangking ka. Sino di ka babae? Singka na lakayan, bakitaan. Di ba? Sabi ko nga, hindi habang panahon, tayo'y bata sa pananampalataya. Pag tayo'y tinatama, magpakala tayo. Okay, uray siya naman No, dati makita yung mamading aramid ko, kat kinurektar da, kasi tanet mo gusto. Kapsat. Right? Ang nagkabot ang pastora ko, siya ti, hindi na pastor ka. No, dati damag niyo, at dahil timading na makikita yung kanya, kumprontahin niyo ako personal. That is the right thing. At kung nakita ko na tama naman yung sinasabi mo, natanggapin ko. Salamat. Ganon ang tamang approach. Yung iba, ayaw magpakaawa, handa kayo ang pakorektar. Sino ka gamin?
Ay, hakaw. Sa kapulo nga taon nga nag-eskwela. Sika nga, 5 nga taon na ang. Natiriga na nga ron, kundi 5 nga taon, kaya sa kapulo nga taon. See, this is our absolute. The Bible itself. It is not me. It is not someone else. It is the Word. It is our absolute. Kahit sino, we are all subject to the Word. Right? Kahit sino magpasakop sa salita. Dahil ito ang tama. An act of brotherly kindness, an act of kindness to someone is just to tell the truth. Sabi nga masakit tanggapin ang katotohanan. Tama? Pero yun ang katotohanan. So nga, iti kinapudno kabsat, it will set us free. Sabi ng Panginoon, if you know the truth, when the Spirit of truth will come, He will guide you into all truth. And sabi niya doon, if you know the truth shall set you free. Yan ang magpapalaya. Sabi nga ng isang preacher I rather tell the truth that you put your back to me rather than I'm not telling the truth, that we are smiling, having fellowship with one another. That is hypocrisy. Hypocrite people. Amoy yung hipokrito? Kamsa? Ito yung mga mapagkunwari. Saan marami yan? Sa denominations. Ewan ko lang sa end message siguro. I cannot name person. But when you see this kind of character, mga kapatid, it is a worldly character. Hipokrito, walang hipokritong anak ng Diyos. Nakatilikodan. That's wrong. That's not an act of kindness. Mga kapatid. So, siguro naman makita tayo kamamsa. Ang isang Kristiyano ay hindi mapag-abuso, hindi mapaglamang, hindi madaya. Tama? Ang isang Kristiyano ay tapat at totoo. Yan mo makikita ang isang tapat na mananampalataya. Babay nga. Babay na nagitan. Ngayon. Ayan nyo sila. Ano kung ilan tayo dito? Sabi ko nga kahit 3 lang matira dito, kahit 2 lang matira dito, kahit 1 lang matira dito, basta pinapangaral ng totoo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi sa dami ng tao yan. Mga kapatid, sabi nga nung isang nakausap kong edukado, o edukada, sabi ko, nagpintas di ambience dito yung ma'am. Well, kitang binigit tayo, kitang binigit alon. Well, ito na iti may isang tao that you can see God in His creation. You can see God, Word of God in the tree. Amen. It preaches us, sabi ko, nangangaral yan sa atin, ipinapakita yung life, burial, and resurrection. Anak di madan, di ikukada na ka. Kaya kamusta may pastor, ato kayo magditan. Nanay. Ito nagkatang na di kinado, di kinapudno, itikas ka sa bahay. So, mga kapatid, we are trying to walk in the right way. No kasano, iti panang padadas, dahil di katao ka na kayo, ang nasi kayo ti Diyos ng pagsirsirya. Ni Apo manangaasing, kung ayaw kindi. Right? Amo yun, ni Apo Diyos, kamusta ngay? Kasi hindi ko nadal niya yun. Brother and sister, kamusta ngay? Katamok ka talaga nga, nagdagat ka naman ni kapilya. Munay, baka lumabas ka ni langit. Kunada nga, ako na, among pagsak na siya, ni Apo. Kanya po Diyos, yung may kadagiti na nagpaso. Ang kadagiti na limited.
Nudikat niya ako Diyos, imay ka nagiti na nagbasol. Iso nga kang kanayan na kamumay di kapilya, kaamok na nagbasol. Sika nga, ibabang gamit ata nagbasol ka mga kada. Imo ko na. Right? That is an act of kindness. Hanga na ba inandi tao, nudikat na encourage mo kay Pitbi. You see? So sabi ko nga, with kindness, mga kapatid, mamuhay tayo ng mayroong pag-ibig sa kapwa kapatid. Pagmamalasakit, day kinamakasarilin. Alam nyo, nakikilala ng tao ang kanyang ugali pagdating ng time of squeezing. Sinabi yung time of squeezing, yung trials, panubo. Sabi ng isang tao na kilala mo, sabi niya, nakikilala mo talaga ang kulay ng tao kapag ka sa panahon ng pagsubok sa buhay. Kagaya ni Job, di ba? Si Job, tapat at mabuting tao. Marami siyang tarakan na, babaunin na, iti belongings nga belong sa kanya. Pero sinubok ng Diyos si Job na walang kanyang mga alaga, na walang kanyang mga alagad, na walang kanyang anak, pati ang kanyang asawa mga kaibigan ay pinagbibintangan ko siya. Pero si Job, mga kapatid, sabi niya, madaya ulat ka niya ako. That is an act of kindness. Oh, thou fool woman, sabi niya. Sika namin, wala na di asawa na. Sika namin, nagbasol ka na palimot kini ako Diyos. Masakin ka, makaikanta, laksidot na Diyos na. Wala ni Job, he still act the kindness to his wife. Sabi niya, oh thou fool woman, kamam mo ka sa sawon. See? Kasi magkata tayo, pinabayanan na tayo, huwag kang bumalbala sa alam niyo, mga kapatid, sinabi ng Scripture na ang Diyos ang siyang gaganti para sa iyo. Amen. Vengeance is mine, saith the Lord. Kung gumawa ka ng mabuti at ginawa ka ng masama, ayan mo na sila. Ang Diyos na ang bangala sa atin. Huwag lang, ito na naman, nalagay ko ng Jepadin. Jepadin na kliyente ilit. Jepadi, talaga na mas talaon na. Ang pastor, ang brother, hindi dito ako dito, talaga na persecuted na, kasi dito siya. Hanggang din sasaw na Jepadi. Sabi niya na, sabi ko, Ama, patawarin mo lang sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Talaga nga, na-overwhelm ang medyo na pati, mata. Nga may nagbayag, kapsat, namok nagititimog, nagititara ako, tapat yun na, ang mapadi, kulbud na. Ang mapadi din ako dada, padi ni Diablo. Wrong quotations naman yun, mga kapatid yung sabihin mong, ipagpasa Diyos ko na lang. Kahit alam mong ikaw ang mali, ipagpasa Diyos ko na lang. Sabihin mo, ang tao, han nakanga, iba nga hindi ngay kumprontaran na awan mating aramin mo. No si katid dati mading aramin na, kaya naraminan na kamot ti mati. Kasama ko na itong, Diyos ko na. Basol mo! Right? Basol mo! Akay namin, tayo naramid mo. See? Kaya dyan yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, dyan na pumapasok yung pagkasira ng pangalan ng Kristiyano. Dahil ang iba, nag-reclaim na Kristiyano, pero iba naman ang kanilang gawa. See? So, hindi yun tama, mga kapatid. Ang tama ay maging mapagpakumbaba, gaya ng sinabi ng Panginoon, I am low in heart. I am meek and low in heart.
So, ganyan ang karakter ng isang mananampalataya. Jadi nga ay oray na mararamidan nga madi, mararamidan na kayo ti madi, pakadaksam. Amo niya po Diyos ito bibiyang mo. Kapsa. Okay. So, sabi ni Pablo na kung mayroon kang na-daiti mo na na dito ada di pamatim, ada di panakaamong, ada iti sagot nga dahil ka, pagnawan iti panagayan, awan iti lunggunan. Kapsa. Okay. Sabi niya dito sa verse 4, sa 1 Corinthians 13, siguro putulin na natin dito, tapos dito. Yung rason sinaminan ng kapsa. Sabi niya sa verse 4, ang pag-ibig ay, tingnan mabuti, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi aralo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, hindi nakikigala, kundi nakikigala sa katotohanan. Charity suffereth long and is kind, charity invadeth not. Ang naging imon. Mo yung didakis nga imon. Kapsa? Jadi during our elementary days, every Friday, ada nagiti umay nga madre, ijay eskwelahan ni. Iso dahil ito isang kaunan nga naimuna kanya kapsa. Di may papangkin ni Abel ken kini Cain. Di ko na dyan, ni Abel, inakseptan niya po Diyos din natin na ni Cain, di na nga inakseptan. At ni Cain, gapoy ti dagas nga panagimon. Di dagas, yung di ngay nagana din dyan, di dagas nga apal. Napapatay na di kapsa, nagapoy ti dagas nga apal. Kapsa. So, hindi tama. Mga kapatid, sabi niya dito, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Pag sinabing magandang loob, kind. Okay? Tas na ito, mga kapatid, naulit nga in-quote kanya yun. Sinsya kayo. Okay. The word kind is having or showing a gentle nature and a desire to help others, wanting and liking to do good things and to bring happiness to others. Pag may pag-ibig, may kindness. Sabi ko nga, if you have this divine love, with the power of the Holy Ghost, you have faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. It is the perfect stature na gusto ng Diyos na magkaroon ka. Ano nga niya eh. Ya, namo na kitang Kristiyano tang. Si kamat, kas na napagtik nila ngayon. Ting! Kunan na na. Napamumag nga siguro. Pinagsasawa mo din yung tao. Sige. Pagpipigil sa sarili. So, it addresses all things, mga kapatid. When you say love, it addresses faith, it addresses virtue, knowledge, temperance, brotherly kindness, patience, etc. It is the whole thing, package mo rin. If you have this divine love, even your enemy, doon mo na magagawa yun. Kahit ang iyong kaaway ay magagawa mong ibig. If you have this divine love, mga kapatid. And these four characters na nandyan, mga kapatid, kung nasa iyo yan, mga kapatid, ikaw na yung si kaniti sangka dengay uray no anya ikimakas-kasang taglaw mo
At nakalatat na kampante ka. You have rest, you have peace, you have everything when you have Jesus Christ. Because God, Lord Jesus, is the God of peace. If you have peace, if you have love, then you have peace in you. See? So, kung sa atin tayo kapsat, na ituloy tayo ito ngayon, yan, ito na ni Pablo, kritik kakapsat, ito na ni Apostol Pablo, kaya nga, dawatot kita nagtakdil sa inyo. Basta akong dito, isang po tayo mga pagkarala. Corinthians, 1 Corinthians 13. Verse 4, ang pag-ibig ay pagpapahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghilig. Ang pag-ibig ay hindi nagmamahuri. Ang pag-ibig o hindi mapagpanalo. Ang pag-ibig ay hindi mapagmahuri, hindi mapagpanalo. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamo, hindi inaanumana ang masama, nagagalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Diba? Nabanggit niya lahat yung mga kapatid, halos nabanggit niya lahat yung divine nature. Tama? But when that which is perfect is come, then that which is in the part shall be done away. Sabi ni Pablo, when I was a child, I speak like a child. I speak as a child, I understood as a child. I thought as a child, but when I become a man, I put away childish things. So we are no longer children. Though we are children of God, amen. What I mean is, we are no longer, you see, in that stage na kailangan mo pang subuan, kailangan mo pang ibagapay hamin ni aramidam. We are already matured in the Word. Matagal na tayo nakikinig. So, sana mga kapatid, lumago pa tayo sa mensahe. Maging stable tayo at maging tapat tayo sa Diyos na ating pinaglingkod. Nawa kayo pinagpala ng ating Panginoon at tayong lahat ay tatayo. Amen. Hallelujah. Tayo nanalangin. Banal at dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus, kami ay nagpapasalamat, Lord, sa mensahe na inyong binigay sa amin. At tunay na pag-ibig sa kapatid, Lord, hallelujah, ay hindi nananaghili. Kundi bagkos, ito ay nagkukorek. At salamat ng Diyos dahil ikaw ang siyang nangusap sa amin sa pamamagitan ng pasimplihan na tinuruan mo kami, Panginoon. Hallelujah. At all times, we must be kind to one another. And at all times, we must be kind to every person that we meet. Because it is a sign of humility, it is a sign of love that you are showing us. Yaman kami ako Diyos, iti gundaway kami ito, may payo pa na kami. It is alone at ibig sa amin ako Diyos na mausami. Kaya tulungan na kami ako Diyos, Lord, na may biyag na gito nga nangyagami ako. Mamati kami, Lord, na sunto itibiro kami kada kami. No, ada na umay tanto ako Diyos. Iti aldaw ko nagalistongan paglabas ako that we know and we do understand, Father, that in the last days, Lord, hallelujah, the time must be shortened. And we believe on that, Lord Jesus. So help us, Lord God, to live the Word, to stay on your Word, hallelujah, and help us, Lord God, to keep ourselves safe and away from the world. Hallelujah. Tulungan na kami ako, Diyos, nga ang nadanday ito yung pamati ako.
Kat dahito nga pamati kat agbalin nga kabibiyag ni ako Dios manifestar iti ginagawa daw nga kabibiyag ni. Pakawalan na kami Lord, and sometimes we are hard-headed, natanggal di ulo mi, sometimes Lord, hallelujah, makalipat kami, at pakawalan na kami ako Diyos. Let us working and help us Lord to overcome, hallelujah, because you have already overcome. So to them that overcome it, as you have said in Revelation chapter 3, to him that overcome it, they have the promises. Help us to overcome, Lord. We are more than conquerors in the name of our Lord Jesus Christ. Lord, tulungan kami dito mo sa kana kami, dahil mo iti sa gubanit, when mo anyamang dadagsan man, nagkikipapsat ko, magdaman iti kararat na hingga po Diyos, at karaman ko makidan iti, Lord, iti nga kararat, magdaman iti dadagsan iti problema, anyaman, Lord, na manglablakod ako Diyos. Tumugang may sa kanan kami nga sa biging ka. Tulungan ka din ako Diyos Lord na overcome. At ang balay din ako mga ako Diyos at the end of the day. Lord, tulungan na kami iti church construction. Sika iti tuloy nga makiada ka na kami. Sika iti mga isupli ako Diyos na iti pamindisyon Lord na ka inusara ako panagiti mga inaramat mo at may simpami ako Diyos na kitapilya. Na kayo iti mangsumbat at mangsumpi ka na po na. Kasi kata kami mo na po Diyos na nag-aramid nag-labor ako Diyos dahil ko yung tiso at tulungan na kami mo na po Diyos na may lipas dahil ko ako babawin tipig sa ng tawag ka na ngayon at tulungan na kami na mabasik-basikan na po Diyos na may umos dahil ko. Kasi Lord, iti yung daw mga pangkarabay pa na kami sa tingnan na kararag. Dayo na kami ako Diyos, Lord, iti anyaman ng sulisong. At Lord, iyasilid na kami din ako Diyos. Iyasilid na kami kanagbitisasa. As we all commit all these things, Lord, also we include Sister Lord, hallelujah, in our prayers. Sana kayo rin man siya mag-sustain sa kanya, Lord, at kanyang pamilangan, material man at spiritual. As we all, Lord, giving back the glory and honor, all praises and adoration. In the precious name, mighty name, our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi tayo na po Diyos, karamsat.